Magandang gabi po sa atin lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Let's all stand as we start our service. Let's open in a word of prayer. Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this wonderful opportunity of being here to serve you and sing praises to you and hear your word. We give you thanks, Lord, for your faithfulness, your loving kindness towards us. We give you thanks, Lord, for your word. We give you thanks, Lord, for the many blessings that we have received. Lord, I pray that you bless our service tonight, bless the preaching of your word, and also bless the hearts and minds of your people, that we may be able to accept whatever it is that you have for us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing as we sing our first song, hymn number 234. Hymn number 234 in your hymn books, Jesus Will Walk With Me. Jesus will walk with me. Verse 1, ready, sing. Jesus will walk with me down through the valley. Jesus will walk with me over the plain. When in the shadow or when in the sunshine, if he goes with me, I shall not complain. Jesus will walk with me, he will talk with me, he will walk with me. In joy or in sorrow, today and tomorrow, I know he will walk with me. Jesus will walk with me when I am tempted, giving me strength as my need may demand. When in affliction his presence is near me, I am upheld by his almighty hand. Jesus will walk with me, he will talk with me, he will walk with me. In joy or in sorrow, today and tomorrow, I know he will walk with me. Amen. Please be seated. Okay, good evening po sa ating pong lahat. Welcome po muli sa ating pong prayer meeting. Meron po kayo pa bang blessing po bago po tayo dumako po sa ating prayer list po natin? Blessing and prayer po, prayer request. Meron? Si Brother Jared. Good evening, church. And I just want to praise and thank the Lord because He has touched the heart of my manager in Ortigas and has allowed me to finish my OJT in a nearer branch to home in Robinson's Magnolia for the remainder of my time to finish the OJT. So it's a blessing because I don't have to travel that far anymore and to ride the MRT. Okay, amen. Praise God.
So, meron pa po ba? Mais mag-share ng blessing this week? Blessing po ba yung mission conference po natin nung Sunday? Amen. Ngayon, makakarinig po muli tayo ng isang missionary po natin ngayong gabi. Blessing po muli na meron po tayong speaker po ngayon. So, meron pa po ba? Nais mag-share po? Prayer request po. Sige po. Magandang gabi po sa lahat. On November 22, yung mga sa campus ministry po, please paki-include po sa inyong panalangin. Kailangan po namin ng more workers kasi po mula 9:32 hanggang 4 ba? Sinakop ng sorry pa, sana marami pong workers na maka-attend kasi maghapon po ang BBC Santa Mesa doon para mag-share ng gospel. Una live class 9:30 to 12 and then sa hapon worship service po, si pastor po ang speaker doon. So sama lang po sa panalangin na marami din pong workers na makasama. Amen. Thank you. Sige po, pag-pray po natin sa WCC po yan. Isa sa mga ministry po ng church po natin, yung campus ministry sa November 22. Next week po yan, Friday po. Meron pa po ba? Meron. Okay, kung wala na po sa prayer list po natin, dito po yung pangalan po niya is si Yumi Calpo. Si Yumi Calpo po ay na-confine sa UARM, dito lamang po. Possible pneumonia. So pag-pray po natin na sana po ay hindi po pneumonia magtuloy. At pag-pray din po natin yung kagalingan po niya. Isa pa po dito ay sa mga pastors and missionaries. Pag-pray po natin yung visa po ni Sister Caroline, yung asawa po ng isa sa mga missionaries po natin, si Missionary Anton, na sana maiprobahan po yung visa po nila at ganun din po yung kanilang anak na si Shiloh Mensa. Tsaka meron pa pong isa dito, nasa group chat lamang po siya. Wala po siya dito pero i-include nyo na lang din po. Si anak po ni Missionary Felix Arma, si Eugene, yung panganay po niyang anak, ay nag-faint daw po siya. Papunta po siyang school. So pag-pray po natin na sana ay okay lang po yung bata. Wala pong severe na sakit po. Okay, yun lamang po. At humanap po tayo ng prayer partner po natin at pag-pray po natin yung mga nandito po at sa mga events po na darating pa po sa church po natin.
Let us pray. Mapagpalad dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa Wednesday po na ito na kami bilang mananampalataya ay muli ay nagkatipon upang manalangin at ipanalangin ang bawat isa. Unang-una po sa lahat, Panginoon, pinagpipray po ang aming church. Pinagpipray po namin, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, sa kanyang pag-uwi ay kasama po ang kanyang asawa na si Ma'am Lisa, na naway po, Panginoon, ay makabalik po sila ng Pilipinas ng safe at makasapang po namin pumuli siya at marinig po mag-preach. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, O Lord, na gabayin din po, Panginoon, yung mga officer ng aming church, ganoon din po yung mga staff, at patuloy, O Lord, na bigyan po ang bawat isa ng wisdom upang kami po ay makapaglingkod po sa inyo at matukoy po namin kung ano man yung nais mo po ninyo sa church po na ito, at kami po ay, yung church po na ito ay lumago at ito po ay maging kaaya-aya at marami pong maligtas po dito, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga kabatiran po namin lalamig. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpaalala po sa kanila ang kahalagaan, Panginoon, ng bilang inyong mga anak ay dapat pumunta po sa church upang sambahin ka, Panginoon, at naway po bilang inyong mga anak ay paalalahanan niyo po sila na dapat ay sila po ay maging tapat po sa inyo at maglingkod po sa inyo. At tulungan niyo rin po ang bawat isa po sa amin na makapagbigay ng aming tithes at ganoon din po ng promise faithfully, Panginoon, upang magamit po itong mga nalilikom sa aming iglesia sa ikakalaganap ng Ebanghelyo. Ganun din po, Panginoon, sa mga bisita na pinapalo up namin, dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap po sa kanila at sila po ay muling makadalo upang muli ay makapakinig po sila ng salita ninyo, upang sa ganun ay lumalim ang kanilang pananampalataya dahil sinabi niyo po sa inyong salita that faith is cometh by hearing and hearing thy word. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga ginagawang office and home Bible studies. Dalangin po namin yung mga leaders po sa mga Bible studies po na ito, na kayo ang patuloy na mag-enable po sa kanila, bigay ng patuloy na kalakasan, Panginoon, at kalusugan upang sa ganun ay dalangin po namin yung mga Bible study po nila ay mag-grow po sila din. Dalangin din po namin sa mga volunteers ng aming church. We are so thankful, O Lord, na sila po ay committed na nag-volunteer sa inyong pong gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mag-bless sa mga tao po na naglilingkod po sa inyo. Dalangin din po namin sa mga unsaved na mahal po namin sa buhay, mga kapitbahay. Dalangin po namin, Panginoon, na just like the desire of Apostle Paul na ang mga kababayan po namin, Panginoon, ay maligtas din po sila. Dalangin din po namin, Panginoon, ang school sa Royal Christian Academy na patuloy, O Lord, na matataniman yung mga bata po na ito about the gospel, about the Lord Jesus Christ, upang sa ganon sa kanilang paglaki ay nakaugat na po sila sa pananampalataya kay Jesus at hindi na po sila lalayo. At dalangin din po namin, Panginoon, habang ang inyong mga anak na nag-surrender sa Bible College, habang tinitrain po sila, Panginoon, dalangin po namin ng katatagan, ibigay niyo po sa kanila at upang sa ganon ay maging equip po sila at marami pa po silang magawa sa inyo pong magawa po, Panginoon, sa inyo pong gawain. At dalangin din po namin, Panginoon, sa children's ministry na patuloy, O Lord, na i-bless niyo po, especially, Lord, yung preparation din po nila ng kantata for this coming December, first Sunday of December. Dalangin po namin na makapag-prepare po sila na maayos at may render po nila yung mga songs po nila na maayos na magbigay ng glory po sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, sa RCA, yung kantata po nila at maging sa adult choir ng aming church. Dalangin po namin sa mga good news classes, sa mga volunteers po dito at sa mga tinuturuan
na yung mga natuturuan, Panginoon, ay mag-grow po sila in their faith in the Lord Jesus Christ. And we are praying din po, Panginoon, for this coming November 22, one of the ministries of this church, campus ministry. Dalangin po namin, Panginoon, na muli ay i-prepare ninyo, Panginoon, ang aming speaker sa time po na yan, ma-challenge yung mga bata, ma-share ng Ebanghelyo at magligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoon. Dalangin po namin sa mga young people na patuloy, O Lord, na in their young age ay hubugin niyo po sila, Panginoon, at patuloy, O Lord, na patatagin sa kanilang pananampalataya. There will be the next, Panginoon, na generation ng church po na ito. So kayo po ang mag-bless po sa kanila at mag-uphold at bigyan niyo po sila ng growth sa kanilang spiritual, Panginoon, na pamumuhay. Dalangin po namin sa mga discipleship ng mga bagong mananampalataya. Dalangin po namin na gamitin niyo po ito at ginagawa po namin ito dahil ito po ay inyo pong utos. Sabi niyo po sa inyong salita, "Go ye therefore and teach all nation," or disciple all nation, O Lord. As we fulfill your command, Panginoon, dalangin po namin na i-bless niyo po yung mga teachers as well as those student ng discipleship, Panginoon. Dalangin po namin this mission month, na patuloy, O Lord, na i-bless ang mga missionaries po namin as they speak to us, challenge us about mission, O Lord. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, O Lord, na pagpalain din po ang college. May event po na symposium this coming November 25. Use this event, O Lord, din na ma-challenge po, Panginoon, ang inyong mga anak upang mag-surrender sa mission at ganun din po ay makapagbigay sa mission at mapalalahanan ang kalagahan ng mission, Panginoon. We just pray for other churches din po, Panginoon, sa Alegria Fundamental Baptist Church, their financial provision sa kanyang building. Ganun din po sa ABBC Teresa for their new pastor, kayo mo mag-provide. At yun din po sa mga kapatiran na nagtitake po ng board exam. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanila at mapasa po nila. We're praying po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na may mga sakit. Dalangin po namin, Panginoon, gaya po ni Yumi Calpo na nasa hospital po ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kalakasan, kalusugan, ay naway po, Panginoon, na hindi po magtuloy ang kanyang pneumonia. Dalangin din po namin, Panginoon, kay Missionary Caroline at ganoon din po sa kanilang anak na si Shiloh. Dalangin po namin na makakuha po sila ng visa as soon as possible para next year, Panginoon, ay makabalik na po sila sa Ghana in which you call them to go there, Panginoon. We're praying din po, Panginoon, kay Sister Eugene Arma, na naway po, Panginoon, kayo po magbigay ng healing din po sa kanya. And continue to pray, Panginoon, sa mga missionaries po namin, si Pastor Ariel Castro, Missionary Velcia Sama, Pastor Felix Arma, Pastor Doc Apawan sa property building, at ganun din po kay Missionary Maitran, yung travel din po na papunta dito sa Pilipinas para makapag-preach din po this mission conference. Maging safe po sila at gamitin niyo po sila mightily, Panginoon, pagpunta po nila dito to share their burden and the burden also to the mission field, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy, O Lord, na i-bless ang aming church, save more soul po, Panginoon, at gamitin po ang aming church. We're praying for next year din po in advance. We're praying for the 1 week evangelism, na kayo po ang magdala ng mga kaluluwa at magligtas ng kaluluwa. And also, Lord, we are praying for our anniversary, na kayo po ang patuloy na ma-lift up, ma-remind mo muli, Panginoon, ng bawat isa kung gaano po kayo katapat sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patawarin niyo po kami sa mga nagawa po namin kasalanan. Tulad namin dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay po, welcome po sa bawat isa. Tayo po ay lahat ay tumayo and let's welcome po each other. Do we have a first-time visitor? Wala po tayong first-time visitor. Kamayan po natin ang ating missionary.
Let's greet one another as we sing our welcome song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am redeemed by the blood of the Lamb, saved by grace, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Amen. At dahil ngayon ay ating Missions Month, please join me in singing this song, Give Them the Gospel, in the tune of Tell Me the Story. Give them the gospel in the tune of Tell Me the Story. Please ready your hearts as we sing this song for the Lord. Give them, oh give them the gospel. Verse 1, ready, sing. Give them, oh give them the gospel. Why should they die in their sin? Tell them, oh tell them of Jesus. They are so burdened within. Long have they waited in darkness, waited for someone to go. Long have they sought in their blindness, Jesus the Savior to know. Tell them, oh tell them the story, story of Christ crucified. Point them to Jesus the Savior, Jesus who suffered and died. Take them, oh take them the message. Why should they longer despair? Only the Savior can help them banish their sorrow and care. Go then and tell them of Jesus. It was for them He was slain. Give them, oh give them the gospel. Let not their cry be in vain. Tell them, oh tell them the story, story of Christ crucified. Point them to Jesus the Savior, Jesus who suffered and died. Amen. You may be seated. Okay, muli ay magandang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo dadako po sa preaching ng ating missionary, they will going to render their special number, and after the special number, we will going to watch their missionary videos. Missionary and the wife and their child. Hello po, good evening, Baptist Bible Church Santa Mesa. It's good to be back. I'm so blessed na nandito po ulit ako on a Wednesday night. 2018, 2019, it was 6 years ago. Kami po ay regular attender dito. Hindi pa kami kasal noon because we were working in the area. So it's nice to finally back on a Wednesday night service. And
last May, andito po ako. But it's always great to be back po. No? Thank you po, Pastor Jeremiah Solomon, and to Ma'am Cherry and to Mama Carol who helped me to assist me, no, communicating with me here po. Yung kakantahin po namin is Bold as a Lion. Yan. Sir, may I ask for a favor yung upuan po for Boaz? Thank you po. Dito na lang tayo malakas na. His banner carried high, soon we shall meet him, look to the sky. It could not hold him, he lives today. His precious blood can wash sin away. Bold as a lion, brave as a bear, take the news of Jesus to people everywhere. Shout the gospel story, give God the glory. Be bold as a lion, brave as a bear. Our Savior died on the cross, shedding his blood that man might be free. Only the name of Jesus can save. His mighty power has conquered the grave. Bold as a lion, brave as a bear, take the news of Jesus to people everywhere. Shout the gospel story, give God the glory. Be bold as a lion, brave as a bear. Roar! To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory po. Amen. I think as a witnesses, we should be bold as a lion and brave as a bear. Amen. Before I preach po, some of you may have watched it before, pero for the sake of mga wala po before, yung video presentation po about Norway. And then I will share some update and testimony about our deputation po and regarding yung mga pagkilos po ng Panginoon. Sige po, yung sa video po.
winning families to Jesus all around his neighborhood. He tells them God is able to make their house a home. He wants to win his world for Christ, but he can't do it alone. But each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. The message is unchanging. Go ye into all the world and share the love of Jesus far away or door to door. For just like somebody told you that Jesus loves you so, you must tell someone who will tell someone until the whole world knows. For each one can reach one. As we follow after Christ, We all can lead one. we can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold high your light? One by one and two by two we can win our world for Jesus Christ. Each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach Makinig po sa preaching po ng ating pong missionary. Let me introduce him first. Mga kapatid, a little bit background sa ating missionary po. Our missionary is not new to us because this year, I think May, nag-preach na po siya sa ating church at ngayong gabi po ay kasama po niya yung kanyang wife na si Ma'am Jonah at yung kanilang anak na si Boaz. Tayo nga po and let's give them a hand po. Welcome po. Ang ating pong missionary po ay got saved in the ministry of Pastor Dong Shuna at nakapag-mission work na rin po siya ng over 4 years sa Bulacan. And they are called by God going to Norway and they are sent by Grace and Truth Baptist Church, Imus Cavite under Pastor Enrique Floranda. So, let's welcome po muli ang ating pong speaker, Missionary Braham Azabar, as he preach God's Word. Alright, thanks so much, sir, for that introduction. Yun nga po, I've been here siguro, kaya hindi na po ako magpapakilala. I just want to update you sa mga pagkilos po ng Diyos because the last time I was here, nagpe-pray pa lang po tayo, but God has really answered prayers, you know, after May. Yung PowerPoint po about presentation lang ano ko po, sir. Okay, next po, sir. Ayan,
From the last time I was here po, we already visited 145 to 148 local churches. We started deputation po during February 17, and we were commissioned as the first foreign missionary of our church, February rin po. And our support, nung May po, nasa ano lang po kami, siguro 4%. But as the time goes by, God is really providing for us. September po, 17.5%. And then just last October, it went up to 23.5% based on the monthly cost of living sa Norway. So God is really providing and using a lot of churches, no, to increase our to hit our target of support. Next po. Yan, last May that I was here, nagpe-pray po tayo ng mga makaka-partner sa Norway because tatlong possible entry lang po sa Norway. It's either work visa, you will work there, you will work. Second po, yung student visa. And the third one is this po. We must have a church that is able and that is able, tsaka po yung willing to help us. And this pastor of a local Baptist church in Norway, we have met them 4 times already, and napaka-positive po na nagiging outcome ng every meeting namin. This church is willing to help us para sa aming visa. Amen? God is really at work, mga kapatid, because this local Baptist church dun sa bandang Stavanger, Norway, they are the only one who is able and willing to help us. Marami na po kaming nakausap na Baptist church doon, but this church is the only one that is been used by God. No? Sana, Lord willing, sila na nga talaga ang makatulong sa amin. To better appreciate, mga kapatid, if we took the work visa po, we should find a work para maka-entry. If we took the student visa, we will spend about 1 million each of us para lang makapasok. But this po, as a church, they will sponsor us or they will send an invitation para sa amin, parang as a missionary partner visa. Amen? Kumikilos po talaga ang Panginoon. At itong simbahan na ito, they have this vision also to propagate the gospel and to plant churches across the Europe. Ito po, just last 2 months ago, we have met with the pastor again and the 3 deacons dito po regarding sa doctrines and sa mga stand, sa administration. Of course, hindi talaga nagkakaroon ng pare-parehas, but praise God, yung sa doctrine naman po naging same. Sa doctrine po naging same, and we stand our ground, and naging maganda naman po yung naging outcome. Next po. Dito po nakalagay dyan, September 14, our meeting, the following day, the pastor texted us, sabi dyan, Abraham and Jonah, it was wonderful seeing you. We would like to continue moving forward with this process. Praise God for that, mga kapatid. This coming January po, we are praying to visit our field to have a mission survey. Next po. The Pastor Omar Monte of Bethany, Milan, Italy, already a pastor, already a missionary there for quite some time now, and is also helping us, giving us advices o kung ano yung mga ginagawa. They also have a mission outreach sa Norway na nag-i-exist na po, mga kapatid, and he's been a great partner sa aming pamilya because they're already doon, nandun na po sila sa Europe. Next po, blessings. Ayun nga po, yung blessings, since May, God is really answering prayer. Last time I was here, we were just praying, anong date, at may katugunan na po ang Panginoon. We are praying and planning to be in Norway for 2 to 3 weeks this coming January 2025. Ito pa po ang blessing. The accommodation will be sponsored by our receiving church. If we will spend our own money for the accommodation, I think we will spend 100,000 to 200,000 in our stay. But praise God that God is providing. Amen? Praise God for that. More churches are partnering with us in prayer and financial support. As we go to our deputation po, dumadami na rin po yung nakikipag-partner sa amin. Prayer request, next week po, interview po namin ng ni Sister Jonah, ng aking misis sa Norway Embassy sa Makati, November 21. It was supposed to be last Monday, pero na-reschedule po because of sa schedule lang po namin, nagkaroon lang po ng konting conflict. So, na-reschedule po ng November 21. Please pray po na ma-approve po kami
Please pray po na makapasok po kami. Schengen visa po ang kukunin namin. Ang challenge po kasi, may mga nag-a-advise sa amin na wala kaming travel history with the past 4 years. Pero dati po meron. So, nagiging factor daw po yun. Pero sabi naman po ng travel agency na kapatiran din po natin na tumutulong sa amin, may possibility po na ma-approve kami. So please pray po na i-allow ng Panginoon na ma-approve po kami. At pag na-approve po kami, tuloy-tuloy po kami sa January para ma-meet namin yung magiging partner namin doon. Amen? Financial provision for the visa application and mission trip. Ayun po, sa visa application po, God already provided yung financial na pinambayad po namin sa aming visa application. We paid around 28 to 30,000 for this one. Alam niyo po, blessing kung paano pinrovide ng Panginoon ito. He used a pastor na I don't know personally na malayo dito sa atin para i-provide. Para lang po mamangha kayo sa pagkilos ng Panginoon. We are just praying na ma-provide yung visa, the financial. Ganito po nangyari. May nag-message po sa akin na Amerikano, ma'am. American pastor. And he messaged me. Nung tinignan ko yung messenger, he's an American, pero wala siyang Facebook. Then I called him. Sabi ko, good morning, pastor. Nagtagalog. Sabi sa akin, magandang umaga, missionary. Sabi ko, ba't nagtagalog to, Amerikano ah? Can I ask for your GCash? Binaba ko. Sabi ko, Amerikano to, ba't nagtagalog? Scammer siguro to. Then I message him, sabi ko, wag mo lukuhin, scammer ka. Tapos, nag-text siya sa akin. No, missionary, I'm not a scammer. We met already. Then nag-email din. Sabi ko, if you're not a scammer, show me your face. Ayaw pakita yung face. Alam niyo mga kapatid, no? Kamangha-mangha yung Panginoon, no? Hindi nga scammer. Nag-transfer po ng pera. And then, he's from Ilocos Norte. Ang sinabi niya lang po sa akin, bakit niya binigay sa akin yung perang yon? Because God impressed upon His heart to give that amount to us. Amen? Ganun po kumilos ang Panginoon, mga kapatid. You just pray, 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 and trust God that He will provide. And He really did provided. Unexpected people from unexpected people, unexpected place. Amen? And unexpected time, God provided us. Amen? Protection, prayer request pa rin po. Protection in our deputation and evangelism ministry. Tuloy-tuloy po ang aming pagde-deputize dito, and of the same time, soul winning and discipling our young people sa aming church. And last prayer request, perfect will of the Lord to be in the field full-time. Our prayer is next year, August to December 2025, after our 18 months deputation. Sana po lubuin ng Panginoon. 3 things po, mga kapatid. Number 1, you are already doing it. Continue to pray for us. Yung mga nangyayari po sa amin ngayon, kabahagi po kayo dyan because of your prayer for us. Number 2 po, as the Lord provide for this church, financial support. And number 3, next po. Yan, more laborers in the field, as the Lord Jesus Christ always praying, here in local and global. Amen? Consider Europe po with 51 countries. Norway, Poland, Italy, Germany, France are open countries, no, na talagang needy of the gospel. Just last week po, I met with one of your missionary Ricky Quaterno to Africa. He's been a great blessing to me, and we just encourage one another to really pray for more laborers in the field. Amen? Maraming salamat po ulit, Baptist Bible Church Santa Mesa. Thank you for this church. Punta na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos this Wednesday night. May I invite everyone to all stand up, please. And let us open our Bible in the book of Habakkuk, chapter 2, verse number 14. Habakkuk chapter 2, verse number 14. The Bible said in Habakkuk chapter 2, verse number 14, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.
For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. The title of the message tonight is God's Promise of Salvation. Let us pray. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, we praise and thank you for this wonderful night, O Lord God. May you be the one to use me as your instrument to deliver your message. May you be the one to convict the brethren here at Baptist Bible Church Santa Mesa. Only use me, O Lord God, to share your message for all of us tonight. Yung mga hindi pa po namin nalalaman, kayo po ang magpaalam. Mga hindi po namin naunawaan, kayo po magpaunawa, O Lord God. Meet our spiritual need tonight, O Lord God. Ano man po ang pangangailangan namin spiritual, kayo po ang tumugon nito. Sa inyo po namin tinataas lahat, tinadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. God's promise of salvation. Next slide po. We can observe, mga kapatid, dito po sa cry of Habakkuk. I can say cry because talagang emosyonal itong libro na ito, mga kapatid. Verse 1 pa lang, mababasa natin, the burden which Habakkuk the prophet did see. No, lahat po tayo as a people, as a normal people, may burden tayo. No? Hindi lang sa ating personal life, even in our community, even sa mundo, sa nangyayari sa mundo. We have this burden, mga kapatid. No? The burden which Habakkuk, a prophet, did see. This is a cry of Habakkuk. It's a dialogue, a question and answer between God and Prophet Habakkuk. Bakit may dialogue? No? Kaya bakit may dialogue na nangyayari? We can see no sa chapter 1 verse 1 to 5. Kasi nga Habakkuk is so burdened sa kasamaan ng nangyayari sa kanyang panahon at sa Israel. And he asked God, Lord, why are you letting all this happen? Have we asked the same question tonight? Panginoon, bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? When we watch the news, it's just, alam niyo mga kapatid, especially sa mga news na involve ang mga bata, have we asked God, Lord, why is this happening? Amen? We ask that question, mga kapatid. Like Habakkuk, we have the same burden. Dito naman, sa panahon ni Habakkuk, he asked God, why are you letting us all happen? Bakit mo hinahayaan ito, Panginoon? And the answer is two things. Number one is God's judgment. Sige, balik niyo lang po dun sa previous slide, sir. Number one is because God's judgment, and we can see sa buong Bible na God is always just and He always deliver His judgment. Nasa tema po ng Bible, mga kapatid, ang judgment ng Diyos. Amen? Kaya po tayo mga kasalanan, ang judgment sa atin, we are really going to hell. But praise God, there is a Savior for us. Amen? Nangyayari ang lahat ng ito because of God's judgment, and we can see sa buong Bible, there's always judgment, but there's always God's salvation. Yun po yung maganda doon, mga kapatid. Hindi natatapos sa judgment ng Diyos, lagi siyang may salvation na pinapangako. When God said to Adam and Eve, thou shalt not surely die, thou shalt surely die, no? Hindi naman namatay, tatanos si Adam and Eve. Nabuhay sila, they were clothed by grace, and that is God's grace and salvation. Amen? Habakkuk chapter 1, verse 1 to 4, Habakkuk asked God, bakit punong-puno ng kasamaan ang bayang Israel? Kailan mo kami ililigtas at paparusahan ang mga may sala sa iyo? We can see, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear, even cry out unto thee of violence, and thou wilt not serve? Kailan, Panginoon? Bakit punong-puno ng kasamaan at kailan mo kami ililigtas at paparusahan ang mga masasamang tao, yung mga lumalabag sa batas mo, lumalabag sa iyo? Kailan, Panginoon? Alam niyo po, nag-respond ang Diyos. Habakkuk chapter 1 verse 5 to 11, God responded back. Sabi niya dyan, behold, verse number 5, chapter 1 verse number 5, behold, ye among the heathen and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days which ye will not believe, though it will be told. Ang sinasabi ng Diyos, may gagawin akong kamangha-mangha, wonder marvelously. At hindi ito kapanipaniwala kahit sabihin ko sa inyo.
Wow! Ano yung gustong gawin ng Diyos dito, mga kapatid? No? Diyos ang nagsabi dito na siya yung gagawa, may gagawin siyang kamangha-mangha at hindi ito kapani-paniwala. Let me just tell you tonight, mga kapatid, alam niyo po, yung ating salvation, hindi po kapani-paniwala yan. Why? No? Bakit po hindi kapani-paniwala yung salvation natin? Bakit po kamangha-mangha at hindi kapani-paniwala yung salvation natin? Because God died in the cross for our sins. Amen? Imagine a holy, just, powerful God, nagkatawang tao, and He died for our sin. As the song said, amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amen? Yan po ang kamangha-mangha, mga kapatid. Verse number 6, ano yung kamangha-mangha? For lo, I raise up Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling place that are not theirs. Ano ba itong sinasabi ng Diyos? Ang response ng Diyos sa burden ni Habakuk, huwag kang mag-alala. Alam ko may masamang nangyayari, alam ko yung kasamaang nangyayari sa lugar nyo, alam ko yung tangis mo, alam ko bakit malungkot, alam ko bakit ka tumatawag sa akin, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng mas masasamang tao sa inyo para kayo iligtas. Unbelievable. Tumatangi si Habakuk, Panginoon, iligtas mo kami. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko kayo, pero magpapadala ako ng mas masamang tao para sa inyo. Amen? Para sakupin kayo. Ayan pala yung pambihira dyan, mga kapatid. Chaldeans or the Babylonians will conquer Israel, Judah, and God will use this unholy, godless nation, godless people to judge His own people, the nation Israel. Ito pala yung hindi ka panipaniwala na sinasabi ng Diyos, that God will use unholy nation, unholy people to judge the holy people of Israel. Holy meaning separated. Ang Israel, mga kapatid, bayang pinili ng Diyos. And God will use Babylonians, Chaldeans to judge His own people. Amen? If you come to think of it, mga kapatid, bakit gagamit ang Diyos ng unholy people? Why? And just a thought, mga kapatid, we, before we got saved, we are unholy before God. Pero nung naligtas tayo, God used this unholy people for His service. God used unholy people to send out missionaries to plant local churches. Amen? God has a purpose. God, in His providence, will always prevail and He will see His purpose. Verse number 12 to 17. Another question ni Habakuk. Nung sinabi ng Diyos na yun yung gagawin niya. Habakuk chapter 1, verse 12 to 17. The Bible said, Art thou not from everlasting, O Lord my God, mine Holy One? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them for judgment. Almighty God, Thou hast established them for correction. Another question in Habakuk. First, bakit punong-puno ng kasamaan? Second question, bakit mo hahayaan, Panginoon, na ang masasamang taong ito, sakupin kami? Bakit? Art thou not from everlasting, O Lord, my God, mine Holy One? Bakit gagamitin mo ang Chaldeans, Babylonians to punish us? Habakuk know that this God has divine attributes. Kaya sinabi niya dyan, mga kapatid, everlasting, Holy One, mighty God. That's why in the same text he said, we shall not die. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? We shall not die. Habakuk, despite God's response, Habakuk put his faith in God. Panginoon, hindi ko nauunawaan, bakit mo gagawin yan? But meron kang pinangako sa amin, meron kang pinangako kay Abraham, kay Israel, kay Jacob, meron kang pinangako mula sa dati pa, pangahawakan ko yung pangako mo. We shall not die. Amen?
May pangako ang Diyos sa atin, mga kapatid. Habakuk put his faith in God. Remember, as a prophet, alam niya na may pangako ang Diyos. Kaya laging ine-emphasize sa Bible, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Jacob. Bakit? Ibig sabihin, yung pinangako ng Diyos sa mga sinaunang tao, the same promise that they have and the same promise that we have today. Point number one, mga kapatid, first point, God is always faithful to His promise. Do you believe that? God is always faithful to His promise. Mga kapatid, like in the time of Habakkuk, so many questionable things sa panahon natin. Sa panahon ni Habakkuk, masama ang tao. Ngayon, marami ring masasamang tao. Questionable things sa panahon natin. There is war today. Chinese are bullying us. Wicked people are everywhere. Divided nations are everywhere. In the States, even in the Philippines, we are all divided. Marami pa po akong pwedeng i-mention na questionable thing, but let's always remember, God is always faithful. He is everlasting God, Alpha and Omega. God is eternal, holy, mighty God. Ito yung laging pangahawakan natin despite of the many things, many challenges in our lives today. Amen? Wala na pong iba, mga kapatid. Yung panghahawakan natin in our Christian life, kung sino yung Diyos. Amen? And He is always faithful to His promise. Kahit ang dami-daming masamang mangyayari, isipin niyo, mga kapatid, God is still sending out missionaries, planting out local and international churches, and church are standing strong. Why? Bakit po marami pang nasi-send out na missionaries? Bakit tuloy-tuloy na nagpa-plant ng churches? Bakit tuloy-tuloy na maraming World Missions Conferences? Because the Lord Jesus Christ promised in Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Pinangako yan ng Diyos. Hahawak ka lang sa Kanya. Amen? We shall hold on to this promise. Kaya nung sinabi sa Acts 1:8 that ye shall be my witnesses. Ano ba yung witness, mga kapatid? Witness to the Lord Jesus Christ, kung sino yung Panginoon. We are just a vessel to His promise. Amen? God is always faithful to His promise. When the Lord Jesus Christ said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Nag-prevail ang church up until today. Patuloy na nagsisend out tayo ng missionaries, praying for more, planting for more churches here and abroad, because God promises us that despite all the evil things of this world, the gates of hell shall not prevail against it. We are still outnumbered. Outnumbered pa rin po ang mga Baptist, mga kapatid. Outnumbered pa rin po tayo, mga Kristiyano. But God's promises will always prevail. Amen? God's promises will always prevail. Kaya anumang problema that we have, just think about God. Minsan, na mga problema tayo, even in the ministry, there are so many problems. Amen? Pero just hold on to God's promises in us. We'll just read the Bible. Like Habakkuk, no? Let's be healthy in our discussion with God. In this verse, we can particularly observe that na si Habakkuk, yung burden niya, sinasabi na sa Diyos. Ganun din po sana tayo. Especially burden when it comes to souls and world evangelism. Sana po, tayo po ay tumatawag pa rin sa Diyos. We just share the burden to God. Amen? So, balik po tayo sa text. Punta tayo sa chapter number 2. God responded to Habakkuk's second question. Panginoon, sabi niya sa chapter 2, verse number 1, I will stand. Sumagot siya sa, nagtanong ang Panginoon, sumagot ulit ang Panginoon. Now, sumagot ulit sa Habakkuk, chapter 2, verse number 1, Panginoon, sa verse number 1, sabi niya dan, I will stand upon my watch and set upon the tower and will watch to see what He will say unto me. And what shall I answer when I am reproved?
sabi niya dyan, kung tatagalugin natin, Panginoon, maghihintay po ako sa inyo kung anong gagawin nyo at mag-iisip ako kung ano yung sasabihin ko sa inyo dahil napahiya ako. Oh, parang ganito, hindi ko pa po nauunawaan ang mga bagay-bagay, but I will stand upon my watch. I will wait what you will say to me. And in verse number 2 and 3, God responded, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie, though it will tarry. Anong sagot ng Diyos? Wait. Maghintay ka. Wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Anong sagot ng Diyos? Sabi ni Habakuk, maghihintay ako. Ang sabi ng Diyos, sige, maghintay ka. Itong vision, isulat mo para mabasa. There will be an appointed time. Just wait. It will surely happen. Saan siya pinaghihintay ng Diyos? The Chaldeans or the Babylonians will be judged by God. Itong Chaldeans, mga kapatid, will be used for appointed time. Chapter 1, verse number 6. Sabi dyan sa chapter 1, verse number 6, for lo, I raise up Chaldeans. Sabi ng Diyos, He raised up Chaldeans, but God will punish them because of their sin. Amen? Sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Habakuk, itong Chaldeans, I raised them up, pero huwag kang mag-alala. I will judge them out because of their sin. We can see the sin of these Babylonians, this great ungodless people. We can see their greed, their violence. They are drunkard, idolater, rapist, covetous. Sabi ng Panginoon, I will judge them because of their sins. Mababasa natin dyan sa chapter 2, sa buong chapter 2. Sabi niya dyan, pag sinamarize natin yung sinabi ng Panginoon, Habakuk, believe me when I say, I will judge them. But as I have said earlier, mga kapatid, my judgment, merong salvation. Point number 2, nandiyan na po sa screen, God will always fulfill His promises. Verse number 4, behold, this soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. The just shall live by his faith. You put your faith in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yun yung pangako niya, yun yung sa salvation. Believe or have faith in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Behold, his soul which is lifted up is not upright with him, but the just shall live by faith. Etong Chaldeans, ito yung tinutukoy ng Diyos na they may appear, sabi dyan, his soul which is lifted up, masyadong ma-pride, akala nila sila yung mananalo, akala nila sila yung victorious, they appear to be winner, but the Israelite is the real true victors. Why? Because in their faith in the true holy God. Amen? Kaya nangako ang Panginoon sa Acts 16:31, John 3:16, lagi may pangako ang Diyos, and God will always fulfill His promises. Mga kapatid, today, we are still outnumbered minority, but in the sight of God, in the perspective of eternity, we are the real victors. The just shall live by his faith. Kinote po yan sa New Testament. God will always fulfill His promises. Mga kapatid, kung nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, then His promise that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, matutupad po yan. Hindi pa po natin mawari kung ano yung haharapin natin after our glorification, but let me tell you today, secured na yung future ng kaluluwa natin sa Panginoon. Why? Because God fulfilled His promises, and God will always be faithful to His promises. Aren't you glad that you are saved today? At yan po yung ibinabahagi natin as a missionary, na merong pangako ang Diyos
na meron tayong kasiyahan na pinanghahawakan natin, na meron tayong kasiyahan na hino-hold on natin, na someday we will meet our Savior and we will have everlasting life. Minsan, hindi po natin na-imagine kung ano yung pangako ng Diyos na yan. Everlasting life. Have you imagined what everlasting life is? God will fulfill this one, mga kapatid. Napapagod ka, gusto mo na mag-rapture, just wait. He will fulfill His promises. 100 years ago, ipinapangaral na itong pangangaral na to. Just wait. Darating din tayo dyan, mga kapatid. Amen? Just wait. Huwag kang mainip, mga kapatid. Just be faithful. Amen? Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. May mga challenges sa buhay. Mahirap. May kahirapan. Merong uncertainty dito sa lupa. But let's put our faith in God. We have everlasting life awaiting for us, and He will fulfill it. Alam niyo po sa mga sa mga funeral service ng mga kapatirang nauna na sa atin. Praise the Lord for their life. I know Pastor Boyd Lyons, no? We are rejoicing today because God already fulfilled His promise to Pastor Boyd's life. He is now with our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's just hold on to His promises. Ito yung gusto nating maarok din ng iba. Ito yung gusto nating ma-experience din ng kaluluwang ligaw ngayon. Not just here in the Philippines, but all around the world. Amen? Let's go to our last point. Chapter 2, verse number 14. Excuse me po. Sa chapter 2, verse number 13 to 20, it's just the sin of Chaldeans, of God. God will judge them because of their sins. No? Chapter 2, verse number 14, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters covers the sea. God's message of salvation will be propagated in the whole world. Nung sinabi ito ni Habakuk, wala pang church, mga kapatid. Wala pa po. Pero dahil pinangako niya dito sa text na to, nangyayari na ngayon. Amen? For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters covers the sea. Let's try to have an illustration. Sabi ni Habakuk, as the waters covers the sea. Kapag ba sumalok ka ng tubig, no, sa sea, kung sumalok ka, o kunyari sasalok ako ng tubig, ano yun? Tubig dagat o tubig na bumalot sa dagat? Kasi sabi niya dyan, as the waters covers the sea. So kapag sumalo ka ng tubig, ano ba yon? Ito ba yung tubig na bumabalot sa dagat? O ito yung tubig dagat? Medyo ang lalim ng binigay na picture ni Habakuk, ano? Pero ganito lang yung mga kapatid. There's no difference. No? There will be many saved Christians, churches around the world that hindi mo alam, no? Na nagpo-propagate na pala, gano'n na pala karami. Amen? And that is our goal as a disciple, to multiply ourselves na parang tubig na bumabalot sa earth. Maraming kaluluwa pa ang maligtas. Maraming tao pa ang maligtas. Na kapag pumunta ka sa ibang bansa, hindi mo ma-recognize kung Taiwanese ba to o Kristiyano ba to. It's the same. Because he is saved. Oh, we have the same character. Pilipino man yan, African man yan, always the same. Basta pag naligtas, have the same character, have the same goal. We have different attitudes, different personalities, pero have the same goal to propagate the gospel of Christ. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters covers the sea. Point number 3, if God is faithful and He will fulfill His promise, last point, God wants us to live by faith. God wants us to live by faith. We might not fully understand kung paano itong sinasabi sa Habakuk,
For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. We might not fully understand how, when, and where, but it's not a matter of when. It's not a matter of what or how. It's a matter of when. Kung kailan. We might not fully understand this, but paano ba natin marireach nga yung North Korea? Restricted yan, mga kapatid. Amen? How can we reach Chinese people? How can we reach na yung mga tribe pa rin ngayon na talagang hindi pa civilized? How? Huwag kang mag-alala. God will fulfill His promise. Darating ang gospel doon. Amen? The time of Habakkuk, hindi nila alam, magulo, bagsak ang nation, bagsak ang ekonomiya, tagutom, kaya sabi niya sa chapter 3, may sinabi si Habakkuk sa chapter 3, sabi na dyan, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit of the vine shall not labor, of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. Ibig sabihin, tagutom. Panginoon, tagutom na, walang makain, uhaw, sinasako pa kami, pero I put my faith in you. Darating ang salvation. Sa panahon natin ngayon, hindi nga natin maisip kung paano natin marireach yung mga countries na yan. Even Islam countries. Sa mga Islam countries, praise God, there are churches right now. Underground lang. Iniisip natin, mga Pilipino lang naman yun How can we reach the Islam? Huwag mong isipin kung paano. God will fulfill His promise as the waters covers the sea. Just be faithful. God wants us to live by faith. Just be faithful. Earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. God is faithful. He will fulfill His promise. That's why Habakkuk ends up in worshiping God. He stands on the promises of God. He put his faith in God. Now, chapter 3, he concludes, may mga kasamaang nangyayari. They are still conquered by Chaldeans. May tagutom. Bagsak nga ekonomiya nila. Yung bayang Israel, tag-uhaw. Just like today, outnumbered tayo ng mga pagan churches. Outnumbered tayo ng Islam, ng Iglesia ni Cristo, ng atheists, ng mga masasamang tao. But just be faithful. God will fulfill His promises, mga kapatid. Amen? God will still send out witnesses, missionaries in Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. God will fulfill His promise. Chapter 3, verse 17 to 19, sinabi na nga natin, just be faithful, yet I will rejoice. May tagutom, verse number 17, chapter 3, verse 17, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon my places, to the chief singer on my stringed instrument. That should be the character and attitude of every believer, every Christian. So, amen? Just be faithful. Just be faithful to God. Be faithful to the church. Be faithful in worshiping God. Be faithful in your commitments, your faith promise commitment. Be faithful in your Christian life. Be faithful in your involvement in the church. Be faithful in your daily life. Be faithful in the gospel. That's why Paul said, Philippians 1:27, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, that I may hear of your affairs, that you stand fast in one mind and one spirit, striving together for the faith of the gospel. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na nangyayari, mag-focus ka to propagate the gospel. Maraming challenges, di mo alam paano i-reach yung mga atheists, yung mga Islam, o ano ba man. Just be faithful. God will fulfill His promises. Amen? Faith in the gospel. It will surely happen. No? If we just live by faith, mga kapatid, if we offer our life to be used by God to proclaim the gospel to all the nation,
doon niya mapopulfill yung promise niya. Praise God, no? May mga American missionaries na dumating sa Pilipinas, nagpropagate yung gospel sa Pilipinas. At right now, sa ABC, I think there are 280 foreign missionaries to the foreign field. God is still fulfilling His promises. Amen? God is using unholy people. We are unholy. But ginagamit tayo ng Panginoon. May mga challenges ako sa buhay. Yung mga missionaries na mga bisita natin, meron din silang challenges sa buhay, mga kapatid, I believe. But they are still be used by God. They are faithful to the Great Commission and still have the vision, have the desire to serve God, to propagate the gospel to the foreign country. Haharapin po namin sa Norway, mga kapatid, is unholy people, atheists, secularism, first world country. They don't see the gospel relevant to them anymore. Postmodernist, materialist silang mga tao, mga kapatid, rich country, but I believe, I put my faith in God, that God will use us to that country to plant a church to save more souls. Why? God will fulfill His promises. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Mga kapatid, just remain faithful. Amen? Just be faithful, mga kapatid. Yun po ang challenges sa atin ngayong gabi, mga kapatid. Just be faithful. Maging faithful lang tayo, mga kapatid. Salvation will come to all the earth as the waters covers the sea. Because God is faithful and true, and God will fulfill His promises, we ought to be found faithful as well. Kung ano mang ginagawa natin ngayon, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, just remain faithful. Minsan bagsak din ang ekonomiya, minsan hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa paligid. Just be faithful. Amen? Just be faithful. Yun lang po ang challenges natin ngayong gabi, mga kapatid. God wants us to live by faith. The just shall live by faith. He just wants us to be faithful on what we are already doing for God. At kung nangungusap sa iyo ang Banal na Espiritu, nakikita mo na sometimes nawawala yung init, yung fire. Pray to God that, Lord, let me have regained the fire. Let me be faithful to you once again. Amen? God will fulfill His promise. I will just shortly pray po, and I'll turn over to Sir. Nakaupo na lamang po tayo. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po sa salita mo na naipangaral ngayong gabi. You are faithful. You will fulfill His promise. You will fulfill your promise. You are faithful to your word, O Lord God. Let us be found faithful as well. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na may buong puso na nananampalataya sa iyo, lumalakad, nabubuhay sa araw ng aming buhay, na may buong pusong pananampalataya. Tinataas namin sa iyo lahat, O Lord God. Sa iyo po namin dinadalangin at inaalay lahat ng burden namin sa aming buhay. We pray this in the Lord Jesus Christ's name. Amen. Maraming salamat po. Okay. Amen. Are you blessed po sa preaching ng salita po ng Panginoon tonight? Amen. Can I ask po si Ma'am Jonah po and Boaz to please come? We as a church po, we'd like to thank you po for coming. And Pastor, thank you for preaching po for tonight. Amen. And this is our appreciation po as a gift to you po for coming po and preaching po. And Ma'am Jonah, do you want to say something? Thank you so much po, church. Continue to pray for us. Sana po ma-approve ang visa namin, and continue to pray for the provision sa aming kung ma-approve po ang visa namin for the plane ticket this coming January. Blessing po, this coming January ay malamig sa Norway, mas mura ang ticket. Amen? Yung iniisip po ng iba na ang mahal naman, di po, sa January po mas mura ang ticket. Pag dalawa po kami, siguro is balikan, basta mura po kasi dahil hindi siya, off-season siya ng mga tourists. Continue to pray for us po, and we'll continue to pray for this church, Baptist Bible Church Santa Mesa,
has been used by God mightily in the Philippines before under Pastor Lyons and now under Pastor Jeremiah Solomon. Maraming salamat po, church. Maraming salamat po. God bless po. Sir, salamat po. Sige po, tayo po tayong lahat and let's pray for our offering po. Let's pray. Our gracious loving Father, muli Panginoon, maraming salamat for using Missionary Abraham, Panginoon, to remind us that you are faithful and you always fulfill what you promise. And thank you, O Lord, for using him to encourage us, O Lord, that we as a Christian will live our faith, Panginoon. And as we give tonight, Panginoon, dalangin po namin na bless niyo po yung aming offering, makatulong po muli sa inyo pong gawain dito po sa aming pong iglesia. Pagpalain niyo magbibigay at pagpalain niyo rin po yung mga hindi makapagbigay, makapagtrabaho po sila upang maging part po ng gawain po ng pagbibigay. Maraming salamat, Lord, dahil tayo dinadalangin sa makapangyarihan pong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay tumayo na po, mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating pong prayer meeting. Let's me dismiss in singing, Brother Arcia. As we close in a song, hymn number 193, All the Way My Savior Leads Me, hymn number 193. All the way, ready, sing. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. Good evening, we are now dismissed.